Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ang araw ng Sabado, maliban kung may tumapat na kapistahan, ay maaari nating ilaan sa ating pamimintuho sa ating ina, si Maria, sa ina at disipulo ni Jesus. Hingin natin ang kanyang panalangin upang tayo maging matibay na manindigan sa ating pananampalataya, sa katuwiran, para sa katarungan. At sa ating sama-samang pagdulog sa hapag na ito ng Panginoon, ihanda natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami ay lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad na sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso. Ang isa na may 2,000 piso at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din ang tumanggap ng 2,000 piso. Nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga,
pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat, at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin mo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunti na sa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Doon itatangis siya at maghangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung darating ngayon ang Panginoon at bawat isa sa atin ay pagsusulitin, kanino kaya tayo katulad? Katulad kaya tayo nung tumanggap ng 5,000 na tumubo ng 5,000? Katulad kaya tayo nung tumanggap ng 2,000 na tumubo rin ng 2,000? O baka naman katulad tayo nung tumanggap ng 1,000 na nang dahil sa takot itinago, hindi nagtubo. Kung anong tinanggap, yun ang ibinalik. Walang kulang, walang labis. Anong sabi noong Panginoon sa 2? Sa 2 nauna, sa tumanggap ng 5 at 2. Magaling, tapat at mabuting alipin. Ulitin natin. Magaling, tapat at mabuting alipin. Anong sabi doon sa pangatlo na tumanggap ng 1 na hindi nagtubo? Masama at tamad na alipin. Masama at tamad na alipin. Kung darating ang Panginoon, hihingan tayo ng sulit. Saan kaya tayo kabilang? Meron ba tayong maibibigay na tubo? Tubo kaya ang Panginoon sa akin? Tubo kaya ang Panginoon sa inyo? Sa atin? O lugi pa sa buhay na ipinahiram? Ano kaya? Ang totoo niyan, yung tubo na 5 at 2, hindi naman kinuha ng Panginoon. Ano ginawa? Ibinalik. Ang totoo, hindi kailangan ng Diyos na siya ang tumubo, sapagkat hindi na niya kailangan ng anumang tubo.
Kailanman ang Diyos hindi malulugi. Walang mawawala sa Kanya. Kung hindi natin paghuhusayin ang lahat ng ibinigay sa atin, hindi natin palalaguin mula sa ating buhay, mula sa ating kakayanan, mula sa ating pamilya na ipinagkatiwala sa atin, mula sa trabaho, sa responsibilidad na iniatang sa atin. Kung hindi natin ito pagbubutihin, hindi natin ito patutubuin, tayo rin ang mawawalan, hindi ang Panginoon. Ngayon, tingnan natin anong ginawa nung dalawang nauna na hindi ginawa nung isa. Tingnan natin yung 4 na mahalagang dapat sanay ating panghawakan upang tayo tumubo. Una, ang sabi, tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanya ang kanyang ari-arian o ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Yun ang una. Ang Diyos ay nagtitiwala sa atin, sa akin, sa inyo, sa ating lahat. Nagtitiwala ang Diyos sa atin. Padre, anong patunay? That God trusts me. Buhay pa tayo. Andito pa tayo. Nakikibaka. Anong ibig sabihin? Tuloy pa ang tiwala ng Diyos. Padre, yung mga namatay na, walang tiwala ang Diyos? Hindi. Tapos na yung kanilang panahon. Sapagkat may araw, may panahon na pagsusulit. Tiwala ang Diyos sa atin. At yung tiwalang iyon, kaakibat noon ang kalayaan. Nagtiwala ang Diyos, malaya ka kung anong gawin mo. Bahala tayo. Kung tayo magiging tapat, magaling na alipin, o tayo magiging tamad at masamang alipin. Choice natin yon. Hindi tayo papakialaman ng Diyos sa ating choice. Pero kung hindi mawawala, may tiwala ang Diyos. So we have to believe that God believes in us. That God trusts us. Yun ang una. Pangalawa, nung bigyan yung 3, hindi pare-parehas 5,000. May 5, may 2, may 1. Anong paliwanag? Binigyan ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Ay di unfair. Dahil yung 1 5, yung 1 2, hindi. Iba-iba lang. At huwag nating tingnan yung 5, 2, 1 in terms of quantity. Sadya tayo nilikha ng Diyos na iba-iba. At tayo hahatulan ng Diyos batay sa kung ano ang ipinagkatiwala sa atin. Hindi sasabihin ng Diyos, ikaw hindi tumulad sa Kanya, mas magaling siya, kaya ikaw ay tamad. We will be judged based on the giftedness that God has given us. At yun ang ating tatandaan. God does not only trust us, kundi God makes us different. Iba-iba. Kaya nga, ang isang paalala lagi sa atin, huwag na huwag ihahambing ang sarili sa iba. Kaya tayo nahihirapan sa ating buhay. Kaya tayo naiinggit, nagagalit. Kumisan hindi lang nagagalit sa iba, hindi lang nagagalit sa sarili, humahantong sa pagkagalit sa Diyos. Panginoon, bakit sila ganoon? Bakit ako ganito? Baka sakatinigin natin kung anong meron ng iba na wala sa atin, nakakaligtaan nating tingnan kung anong meron tayo. Instead of looking outside, let's start looking in. Baka marami pa tayong biyaya na hindi pa natin natutuklasan at hindi pa natin napapakinabangan.
Kaso, lagi tayo nakatingin sa labas. Ang resulta, inggit. Bakit siya ganon? Bakit ako ganito? Bakit siya meron noon? Bakit ako'y wala? Envy will never make us happy. Hintay tayo para maging masaya kung tayo naiinggit. Walang taong naiinggit and at the same time, masaya. Ay sinong ayaw sumaya? We all want to be happy. Isang sekreto, never compare yourself so that we can avoid envy. So, iba-iba. Pangatlo, at doon nagkaiba yung dalawa. Yung tumubo at yung hindi tumubo. Anong agarang ginawa nung tumanggap ng 5 at ng 2? Agad silang nangalakal. Ipinangalakal yung tinanggap. Ibig sabihin, ginamit, pinag-aralan, ibinahagi, pinalago. At ang binabanggit yung hindi lang material na bagay. Pinalago yung pagkatao, yung pag-iisip, yung kalooban, yung ugali, yung karakter. Pinalago. Yung panahon, pinag-igi. Yung opportunity, ginrab. Hindi sinayang. At gano'n sana tayo. Matapos nating matuklasan kung anong meron tayo, matutuhan nating ibahagi sa iba. Anong ginawa nung masama at tamad na alipin? Humukay sa lupa, ibinaon. Ay hindi naman yun halaman, hindi naman yung buto na kapag hinukay sa lupa at ibinaon, tutubo. Bakit niya ginawa yun? Dahil sa takot. Ano tingin doon sa Panginoon? Masama? Umaani ng hindi itinanim? Gumagapas ng hindi itinanim? Anong tingin niya? Masama. Anong reaksyon niya? Itago. Baka marami pa tayong itinatago na hindi na para sa atin. Na kailangan nating ilabas, ibahagi, ikuwento, ibigay nang walang bayad. Maaari yan ay talento, kakayanan, resources, whatever. Panahon, huwag nating itatago. Walang nakatago na lumalago. Katandaan po niyo yan. Walang nakatago na lumalago. Yung itinago mong 1,000 sa loob ng cabinet, hindi after 10 years yan ay magiging 2,000. Walang itinago na lumalago. Ibahagi. Pang-4 at katapusan. Sa bandang huli, darating yung Panginoon at hihingi ng sulit. Anong ating isusulit? Ano yung pang-4? At the end, we will be held accountable. Sa Tagalog, tayo ay mananagot. At yun ang isang kahinaan ng ugaling Pilipino. Walang basta sa atin umaamin. Pagsablay. Ang programa, ang proyekto. Anong ugali meron tayo? Sisihan, turuan. Pero pag tagumpay, naku po, agawan sa credit. Naku, kung hindi ko dahil. Naku, kung wala ako. Naku, bago pa nila naisip yan, naisip ko na yun. Pero anong itinuturo sa atin ng simbahan? Tumanggi, magturo ng iba, hindi. Paano tayo nagsimula ng misa ngayon? Anong ating unang panalangin? Panalangin ng pag-amin. Di ba sabi natin, inaamin ko. Kung sa Pilipinas maraming umaamin, siguro hindi tayo ganito. Bahala na kayo mag-isip ng iniisip ko.
Sa ibang bansa, pag ikay naakusahan pa lang, magre-resign na yan, magpa-public apology. Kailan na nangyari sa ating bansa na may nagsagawa ng public apology dahil mali ang kanyang ginawa? Kaya tingnan natin ang ating sarili sa liwanag ng kwento, sa liwanag ng talinhagang ito. Balikan lang natin yung 4. We have to believe that God believes in us. That God trusts us. Ikalawa, we have to believe that God created us differently. Iba-iba tayo. Pangatlo, we have to believe that we have to trade off, that we have to work on whatever the Lord has given us. At ika-4, at the end of the day, we have to believe that we will be held accountable. Hari manawari, sa tulong ng panalangin ng ating inang si Maria, lalo nating makita ang pangangailangan na bawat sandali, bawat resources, bawat biyaya, hindi natin dapat sayangin. Huwag sanang dumating ang sandali, masabihan tayo, tamad, masamang alipin. Kundi ang sabihin sa atin ng Panginoon ay yung sinabi doon sa 2 nauna, magaling, tapat, at mabuting alipin. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, sama-sama tayong dumalangin sa ating Diyos amang makapangyarihan upang sa tuwin ay matutuhan nating palaguin at ibahagi ang anumang ipinagkakaloob sa atin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang makipot na pintuan sa kaharian ng Diyos ay maipamalay ng simbahang Katolika sa lahat ng mga mananampalataya at sa pangunguna nawa ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, ay mailapit nila ang sambayanan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdulog sa kaharian ng Diyos ay ang maging mithiin ng lahat ng bansa sa buong daigdig at pagsumikapan nawa ng sangkatauhan na makatahak sa daang punong-puno ng kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagsubok at pagtitiis na nakakatagpo ng mga kapatid nating dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, ang maging ugat nawa ng kanilang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kaniyang kaharian. Nawa, makamtam nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain, palitan mo nawa ang aming katamaran at kasamaan ng iyong kagalingan, katapatan at kabutihan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sumasapat
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging kanyang inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ng langit at lupa ng Kadakilaan mo, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami
Diyos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama sa panalangin itinuro sa atin ng anak. Manangin, sugat sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian
Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui dolens, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Jesus lamang ang dahilan ng pag-ibig. Kaming manlalakbay sa Kanya'y dumudulog. Si Jesus lamang ang tangi naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinukoy. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya alalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Mangyaring pakaingatan po ang inyong mga personal na gamit. At gayon din, panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin dito sa ating pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Available po ang Santo Padre Pio Healing Bundle sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya ay nabubuhay pa. Kaugnay ng ating nalalapit na pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio, magkakaroon po tayo ng libreng medical, surgical, at dental mission sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association dito sa Pambansang Dambana sa darating na ika-14 ng Setyembre, araw ng linggo, mula ika-8 hanggang ika-2 ng hapon. Kasabay nito ay ang ating buwanan at iba pang libreng mga services of healing, lalo tigit sa ating mga kapatid na nangangailangan. Para po sa mga nagnanais magpagamot, magpakonsulta ng libre, makipag-ugnayan po sa opisina ng ating parokya. Magpalista po lamang. Sa mga nagnanais namang tumulong para sa gawain ito, ganun din, makipag-ugnayan sa ating pamisahan o sa mga detalyeng nakalagay sa ating screen. Kasama ni Padre Pio, tayo po'y magkaisa sa gawain ito. Ang sunod na misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Magsitayo ang lahat para sa pagbabasbas ng religious mamaya na pala po yung blessing ng religious articles naka-integrate sa ating liturgy of healing ngayong Sabado. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Ganda ni Jesus ay namala sa kanya, ang sigmata
ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit, ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan at pagalingin, ipanalangin ang mga may sakit. Sa pagdiriwang nating ito, ipaubaya natin ang lahat nating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdaraanan. Tayong lahat, panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sumunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami lagi makapagpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mangyaring pakilabas ng inyong mga religious articles para sa panalangin ng pagbabasbas. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Sumain niyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa bawat tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Mari na pong ialay ang mga bulaklak sa harap ng imahe ni Santo Padre Pio dito sa may altar. Sa mga nanais pa pong mag-alay, available pa po ang mga rosas sa may bandang likuran. Ang puti para sa pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.